Tuloy-tuloy po tayo sa ating team ngayong buwan. Ano po ulit? The God of all grace. All grace. Okay. So, pwede po ba tayo tumayo? Amen. Amen. Salamat. And basahin po natin yung Titus 2:11-14. Amen. Ready? Go. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godliness in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are very eager to do what is good. Amen. So let's pray. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon sa iyong pong biyaya. Maraming salamat Panginoon at dinako mo kami rito Panginoon ng ligtas. Maluwalhati Panginoon Lord. This time, O Lord God, reveal yourself, Lord Jesus. Lord, cleanse us Father God and may Lord, we lean in your words, O Lord God, and not in our own understanding, O Lord God. Lord, give us a wisdom, Father, to acknowledge, Father, your presence right now. Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong pong dakilang biyaya na sa ngayon po ay amin pong hati-hatian Panginoon, pagsasalusaluhan Panginoon. Lord, maging kalakasan Panginoon ito ng aming spiritual na buhay, maging mas malalim kami Panginoon sa iyo, gamitin po Panginoon yung salita. Lord, ihuli po Panginoon ang iyong lingkod sa iyong likuran. Lord, ikaw lamang po makita Panginoon ngayong gabi ito at mapapurihan ka namin Panginoon ng mga luwalhati. Lord Jesus, Father, thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, maraming salamat po. So, ating pong topic ngayon is, ano po, sabi doon? I am chosen and treasured. So, marahil po nagtataka po kayo mga kapatid. So, bakit talagang chosen ba talaga ako or pinili ba talaga ako ng Panginoon para dalhin dito? Dati-dati naman, pag titingnan ko yung sarili ko, parang hindi naman ako katanggap-tanggap. Parang, minsan nga, kahit nga yung gusto ko, hindi ako gusto. Pero sabi ng Lord, I am chosen and treasured. Bukod sa chosen na, treasured pa. Ibig sabihin, pagka treasured ka, iniingatan ka, talagang kinikip ka, di ba? So parang, ang dating is, you're so special sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, ang sabi dito, and this is the evidence in Ephesians 1:4-6, sabi po doon, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen? At upang tayo'y maging banal at walang pakintasan sa harap niya. Dahil sa ano po? Pag-ibig ng Diyos. In 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa kanyang layunin at kalooban in His will. Amen? And 6, sa gayon, purihin ang kalwatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Nagdamot po ba ang Diyos? Hindi nagdamot ang Diyos. Ang sabi nga doon, sa pamamagitan ng kanyang anak, at ibinigay niya ang buong sagana. Ibig sabihin, wala siyang itinangi. Alam niyo po mga kapatid, pero merong isang bagay na marahil natatanong niyo, bakit pa rin ang dami-dami pa rin hindi mga naliligtas? Kasi tayo dito, we are secured. Well, no, na tayo, secured na tayo. Pero bakit ang dami-dami pa rin mga tao na hindi pa rin nila alam kung after nila dito sa buhay na ito ay saan sila pupunta? Maraming mga tanong na itanong natin sa ating mga sarili na bakit nga ba marami pang mga tao? Ang sabi doon, in John 3:16, sino makakapag-recite? Hanggang 76 po eh. Okay. Ang sabi po doon, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero, that is, meron po kasi dalawang factor na
na mahalaga doon. Ang sabi niya doon, ang Diyos, pinili tayo, okay, lahat tayo, pinili, pero may isang bagay na kailangan gawin ng tao, which is kailangan, piliin mo din siya. Di ba? Hindi pwedeng pinili ka lang, pero hindi mo siya pipiliin. That is yun yung tinatawag natin na willingness of God na maligtas sa mga tao. Pero the question is, are you willing also to save? Yun yung question. Pag tinanong ka, halimbawa, o kapatid, mag-evangelize ka kapatid, gusto mo maligtas, gusto mo mapunta sa langit, hindi ko alam hindi ko sure. So it means, ang Diyos nga, pinili ka nga, ginawa ng Diyos na nagpako na siya sa krus. Pero ang tanong, are you willing to save? Yun yung tanong. Kaya nga mga kapatid, ito. Isang characteristic ng grace ng Lord is what? Righteousness. Sabihin nga po natin, righteousness. Righteousness by grace. Alright. Amen. Ano po ba itong righteousness by grace? Sabi po doon, God's righteousness is your security and form of protection. Amen? Pag sinabi, mga kapatid, na ang righteousness ng Lord ay nasa sayo, it is protecting you. Hindi yung sinasabi na pag huwag mong gawin niya, huwag mong ganito, dapat hindi ka na ganyan. Inaalisan ka ng freedom. Actually, the righteousness of grace is your freedom. Freedom from what? From evil, syempre. At ano daw? It is our armor. Di ba? Ito yung iyong kalasag. Ito yung iyong pang sanggalang. Sa pag-alis dito, safe tayo. Okay? Because we're all talking with God. Pero paglabas na natin din sa labas, we're not all safe. Kung wala kang righteousness of grace. Ang sabi nga doon, meron kang justification by faith. Ano sabihin ito mga kapatid? You are justified, you are cleansed, kaya lang meron kang dapat gawin. Merong isang problema na dapat nating maunawaan na nangyayari at paano ba natin itong lalakarin itong righteousness of grace na ito. Eto. Ang sabi sa Luke 1:11, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Ito mga kapatid, itong message na dadalhin tayo sa isang istorya na which is yung mga tao ay although tinatawag pero wala pa rin tiwala sa Diyos. Okay? Ang sabi doon mga kapatid, and he saw at water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. Mga kapatid, pagka sino po din nag-fishing, kasi Bro Michael, nag-fishing siya. Alam nyo, pagka nakita nyo, pag nakita po natin yung mga boat, dililinis na, at yung mga net, tinutupi na, ibig sabihin tapos na silang mahuli. Kaya lang ito, when he had finished, okay, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, okay, and asked him to put out a little from the shore. Then, he sat down and taught the people from the boat. And sabi niya, when he had finished speaking, he had to Simon, put out into the water and let down the nets for catch. Inutusan niya itong si Simon na, halika mag-isda ulit tayo. Okay? Tigilan mo na muna yung pagliligpit mo. Halika mag-isda ulit tayo. Pero, nagsabi siya, si Simon Peter. Sabi niya, Simon Peter answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. Ano sinasabi niya? Master ka. Tagapagturo ka, magturo ka na lang. Kami 40 namin ito pangingisda. Ito, master na namin to. Pero ikaw, magturo ka na lang kasi yan ang master mo. Pero sabi niya doon, but because you say so, I will let down the nets. Dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko yung ambat. At dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Okay? When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Ano yung nangyari? Nakahuli sila ng napakarami at yung mga nets nila ay hindi na maganda galagay, no? Halos masira-sira na.
So they signed in their partners in the other boat to come and help them, and they became and filled both boats. So full, they began to sink. Halos talagang lumubog, no? Ano yung experience nila? They experienced overflowing blessing. Di ba? Sumunod lang, overflow yung nangyari. Amen? Sumunod lang siya, hindi agis. Overnight nga naman sila nagpuyat, no? Pero, sa sinabi lang ng Panginoon, ihulog mo ulit, nagkaroon sila ng blessing such a way. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Na-amaze sila. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will fish for the people." Okay, that's why we have a great commission to the Lord. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Alright? Minsan na sasabi po natin to, tatanong natin to. At ito yung sometimes pinakamahirap sa atin. Kahit Christian ka na. Kahit napakatagal mo na. That's why, here in the church, tinuturuan tayo how to be deeper in the Lord. In such a way, pagka ito na-encounter natin, alam na natin na gawin natin. Have you ever asked why and asking God your hardest question? Which is, why should I trust God? Sabi mo, Lord, pinili mo ako. Pero pag ganon, parang hindi niya ako pinili. Di ba? Sabi mo, Lord, i-bless mo ako. Ba't ngayon parang wala akong blessing? Paano mo magtitiwala? Okay? Ito ang problema. Gusto niyo po ng demo? Tayo po tayo lahat. Yan, ngayon tayo yung participant, okay? Okay, ang gagawin po natin, raise your hand. Yeah, raise your hand. Down. Sit down. Yan, ganun lang po gagawin natin, ha? Alam niyo na? Malay yung manalo kayo ng ano. Maya. Alam mo yung pinaano natin nakaraan? Jacket mo! Oo, baka mamaya kung ano na. Okay. Okay, ready? Raise your hand. Ay, tatay muna. Tayo. Sit down. Raise your hand. Then sit down. Stand. Raise your hand. Sit down. Ulit, yung mabilis, ha? Stand. Raise your hand. Sit down. Stand, raise your hand, sit down. Amen. Palakpakan niyo po yung sarili niyo. Ako ang alam niyo, ano natutunan natin doon? Minsan, kanina, pagpasok natin, at yung ginawa natin, wala akong nakita ni isa sa atin na nag-inspect kung kakayanin ka ng upuan pag upo mo. Bigla may pag-upo natin eh. Minsan ang buhay natin, mga kapatid, mas trusted pa tayo sa upuan kaysa sa Diyos. Minsan, darating sa buhay natin, mga kapatid, na trusted pa tayo sa ating mga nakikita, kahit sa hindi natin nakikita. At sometimes, sa mga buhay natin, mas pinipili natin magtiwala doon sa ating mas iniisip kaysa sa iniisip ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, eto tayo minsan. Yan, sabi doon, no? Hindi totoo yan. Scam lang yan. Okay, may bitter, away na, di ba? And then we end up with this. Many times we jump up to wrong conclusion. Lord, ang hirap ng buhay, binabayaan na ako. Lord, wala na akong righteousness. Hindi ka talaga mabuti. KJ ka, Lord. Yung crush ko, hindi ako sinagot. Lord, 40 na ako, hindi pa ako nakapag-aasawa. Lord, 45 na ako, wala pa akong juwa. Di ba? Ang tagal-tagal ko nang pinag-pray. Kaya, actually, mga kapatid, ito ang mga, sometimes kaya hindi tayo nakapagtitiwala sa Panginoon kasi may sagot ka niya eh. Tinatanong mo ang Lord, pero alam mo, mga kapatid, sometimes sa isip natin, may sagot na siya. And sometimes may plan B ka pa. Sabihin mo, ano? In case na hindi siya sumagot, etong gagawin ko.
In case na hindi ako sagutin dahil hindi binigay ng Diyos kung crush ko, yung gustong gusto ko, ako na gagawa ng paraan. O, di ba? Wrong conclusion. Kaya nga, ito pa isa nangyayari. Nahihirapan tayong mag-decide na mag-trust sa Lord when God seems parang cooperative. Yung bang parang pinalayas ka na sa flat, tsaka palang dumating yung pambayad. Yung saka napakaraming bills, tsaka ka naman ng trabaho. Yung saka marami kang mga gastos, tsaka wala kang sahod. At saka kung wala kang, yung napakarami mong mga bills, tsaka doon ka walang trabaho. When God seems parang uncooperative, di ba? Ang hirap magtiwala sa Diyos. Ang sabi doon, when God seems late, na-late na, naputol na yung Meralco sa Pinas, bago pa nagkasahod. Di ba? And, eto, minsan nangyari, pray ka ng pray, but when God seems still silent. Pero sinabi ng Panginoon, when He's silent, He's doing. Yes. He's working. May ginagawa ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, pangako niya, God didn't get you this far just to leave you behind. Just keep trusting on Him. Amen po ba? Palakpakan mo nga po natin ang Panginoon. Just keep trusting on Him. Alright. And how we will trust God? Ito po, bibigyan po tayo ng 3 puntos dito pong message na ito. Unang-una, connect your passion to the God's vision. Ito yung minsan nawawala sa atin. In verse 4, when He had finished speaking, He said to Simon, put unto deep water and let down the nets for a catch. Anong ginawa ng Lord? Nagsalita muna siya, di ba? Anong ginawa ni Simon? Nakinig siya. Let God first to speak before we conclude. Yun ang gagawin mo muna. Pray ka, okay. Pero syempre, pakinggan mo rin yung sinasabi ng Lord. Yun nga yung connection nyo, di ba? Connect your passion to God's vision. Ito pa yung isa nawawala. Your potential, calling, passion, and purpose. Nawawala minsan to pagka nawawala ka na. Di ba, minsan pagka nakakaharap ka na ng mga pagsubok sa buhay, nawawala na rin yung potential mo, yung calling mo, yung passion mo, at saka yung purpose mo. Ito isang example. Di ba nung bago tayo pumunta dito sa Kuwait, ano yung purpose natin? Magkaroon ng bahay, magkaroon ng matulungang pamilya. Tapos ang gusto mo, ang plano ko noon, gusto ko 3 years lang ako, magkakabahay na ako. Inabot ka na ng 25 years. Ano ito ba din? No. Nagde-drive na lang sa'yo yung drinks mo. Sometimes kasi, mga kapatid, akala natin na yung dreams is in total with purpose. Hindi. Pagka yung mga pangarap mo, ang iyong sinundan lang, sasakit lang ang katawan mo. Pero pagka sinundan mo yung purpose ng Lord, giginawa ka. Kaya tingnan mo yung mga kapatid mo ngayon, yan yung pagiginawain ng Lord. Amen. Amen? Kasi punong-puno pa rin siya ng pananampalataya. Kahit na sumasabak sa pagsubok. Okay, potential. Something you work on. No? And you're calling something that He works in you. Okay? Di ba? And yung passion mo, what gets you started. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano yung sinimulan ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin niya. Amen. Amen? Tatapusin niya yun. Magtiwala ka lang. And your purpose, what's keep you going. Wala mga kapatid na Christian na urong sulong. Wala mga kapatid na pagka naging Christian ka ngayon, bukas hindi na. At wala mga kapatid na Kristiyano, pagka nakaranas ng pagsubok, bukas bibitaw ka na. Hindi ka makakaangat kung bibitaw ka. Hindi ka makakaabot sa gusto ng layunin ng Panginoon sa iyo kung bibitaw ka. At hindi ka makakarating kung susuko ka. That's why, ang sabi nga doon, sometimes ito, your greatest strength sometimes can also be your greatest weakness. Totoo. Yung akala mo okay ka na, pero weakness mo pala. Alright? And what you fear the most reveals what you value the most and where you trust God's the least.
Isang example, halimbawa, pera. Nawala kang trabaho. And dumating sa point na hindi ka na church. Yung fear mo na mawalan ng trabaho, nagkatotoo. Remember si Jacob, nawalan siya ng hanap buhay ng buong araw. Nawalan siya ng buong kabuhayan niya at mga anak niya ng isang araw. At alam mo sabi niya, ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Kaya mga kapatid, kung ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot mawalan. Bakit? Kasi, you fear the most and value the most is God the least. Kukunin ng Lord yan. At yan ang tinatarget ng kaaway. Yung pinapahalagahan mo, tinatarget ng kaaway. Kaya nga sabi dito, in 11, so they pulled their boats up on the shore, left everything and followed him. Kaya niyo bang ibigay sa Panginoon lahat ng mga nakaka-apekto ng relasyon niyo sa Kanya? Amen? They left everything and followed him. Kaya nga, you have to what God wants. Kailangan, itong gawin natin, kailangan gustuhin mo yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto mo sa gusto mo lang. Kaya nga mga kapatid, huwag natin ipagpalit yung temporary sa eternal. Amen? In order to receive what He wants to give you. Kadalasan kasi, ito mga kapatid na nangyayari. Dahil sa may sagot ka na, actually, pinipray mo, pero meron ka na sa likod mo, sa isip mo, na sagot. Ano lang ang gusto mong mangyari? Gusto mo lang i-confirm sa Lord. Gusto mo lang mag-confirm. Pero hindi mo kino-confirm yung will ng Diyos. That's why, mas maganda pa nga ito because we are closer to God when we're asking question. Pag nagtatanong ka, pag natuto kang lumuhod sa Diyos, doon mo makikita ang Diyos. Then we think we hold all the answers. Yung akala natin, alam na natin lahat. Mas maganda pa rin na maging close sa Panginoon pag hindi mo alam yung sagot. Amen? And we have 2 points here. Sabi doon, choose to surrender what you cannot control. Pag hindi mo laban, isuko mo na. Kasi ibig sabihin laban ng Diyos yun. Pag ang sakit, ang hinanakit, hindi mo na kaya, ibig sabihin, hindi sa iyo yun. Hindi para sa iyo yun. Sa Diyos yun. Huwag mong gawin trabaho ng Lord. Amen? Sabi nga doon, and Simon answered, Master, we work hard all the night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Isusuko ko sa inyo. Isusuko ko sa iyo. Isusuko ko sa iyo. Choose to surrender what you cannot control. Number 2, choose to obey even when you don't understand. Hindi mo naman talaga maunawaan ng Diyos At pag naunawaan nyo, it seems that you parang nauunawaan nyo ang Diyos, hindi na siya Diyos para sa'yo. Diyos mo na yung sarili mo. Amen? Na pag naunawaan mo na lahat, hindi mo na siya kailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, choose to obey when you don't understand. Kasi ipapakilala niya sa iyo at ipapaalam niya sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. In verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Yung hindi mo inaasahang mangyayari sa iyo. Amen. Amen? Yung hindi mo ina-expect na mangyayaring blessing, mangyayari. Bakit daw po? Because big miracles often follow simple acts of obedience. In simple acts, miracle works. Amen? You don't have to understand completely to obey immediately. Okay, ganito yung mga kapatid. Hindi mo na maiintindihan ang mga bagay-bagay kung wala ka nito. When no one understands, yung wala na nakakaintindi sa'yo, yung talagang kahit na saan ka magpunta, lahat parang kalaban mo. If you don't have relationship with Jesus. Kaya ang kailangan mo, hindi yung religion. Hindi mo kailangan na kung ano-anong bagay din sa mundo.
own relationship with Jesus para maunawaan mo. Ganito yan mga kapatid. Halimbawa, sino bang ano dito? Sila Epap and si Queen. Tanong ko na Epap, pag magalit si Queen, paano? Mag-fist mode. Alam mo ba kaagad? Halimbawa, tumirik lang yung isang mata. Alam mo na, di ba? Minsan, toyo eh, no? Grabe. Hindi, di ba? Halimbawa sa mag-asawa, dahil you have a deep relationship, although bago pa lang sila, pero ganun ka-intimate, alam mo na eh, yung mangyayari, isang kindat mo lang. Tingnan dito. Ganyan na ganyan. Bukasa mo to. Laban mo to. Oh, di ba? Alam nyo na eh. Sunod-sunod. Sequence na eh. Alam mo na, buluno ka na. Yes ma'am, yes ma'am. At least in order. Okay? Pero if you have deep relationship, kung wala kayong deep relationship ng Panginoon at ipagagawa niya yung imposible, magagalit ka, magtatampo ka sa Kanya. At pag hindi mo nagawa, magtatampo siya sa'yo. Pero dahil may deep relationship kayo ng Panginoon, nagkakaintindihan kayo. Na kahit na napakaraming kulang, kahit napakaraming mong hindi nagagawa sa Lord, at mga ginawa mo sa Lord, ang magandang balita, naiintindihan ka pa rin yan. Kasi nga you have deep relationship. Ganong kahalaga yung relationship. Amen? Ito pa. You don't have to know God's plan to know God has a purpose. Sino dito mga kapatid yung yun na pagkabintangan ka ng masungit ka? Diba? Yung parang tayo ka anak mo. Ito, paborito ko ito. Talagang malakas sa akin. Nag-post ka kanina, no? Ay, kahapon ba yun? Customer mag-complain sa akin. Sabi ko na eh. Tingin mo masungit ka, parang pinagbintangan ka, di ba? Pero, tatayo ngayon si Arnel. Dito ba sa yan. Akbayan niya. Tapos, sasabihin niya na hindi mo lang siya kilala. Pero ako, kilala ko siya. Di ba? Parang may sinasabi mo tayo. Thank you. Di ba? Hindi mo naman kailangan ma-express lagi ang sinasabi ng Diyos para maintindihan mo lahat ng mga gusto niya ipagawa sa'yo. Pero dahil sa relationship, malalaman mo eh. May enjoy mo. Di ba? Na kahit napakaraming mali, kahit napakaraming mga fouls, at napakaraming mga doubts, still you have relationship, intact pa din kayong pareho. Kaya mga kapatid, ito nga yung sinasabi ng Panginoon na kahit na anong mangyari, hindi kita bibitawan. Kasi may relationship tayo eh. Amen? And I have a purpose for you. At better yun. Ang sabi doon. So, number 2, choose your change. Ano yung una kanina? Yung vision, no? Ibibigay mo sa Panginoon. Pero number 2, choose your change. Sino ba yung mga nakakasama mo? In 7, so they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Okay. Ano gagawin mo? Pipili ka dapat ng mga kasama mo. If you're a Christian, you have supposed to be joined with the Christians. Pag naging Christian, once na ikaw ay binago na ng Diyos, ang goal mo na lang is to baguhin yung mga hindi pa nababago. Pero yung makisama ka at medyo makipag-dabarkad sa pasa, hindi naman tama, di ba? Bakit daw? Ito yung dahilan. You can be so smart that you miss the opportunity to be wise. Yung hindi na tayo minsan natuto. Yung bang napagdaanan mo na, tapos eto ka na naman, nami-miss natin yung opportunity to be wise. Okay?
So, binabalaan tayo ng Lord doon. And sabi doon, but then, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Amen? Piliin mo ang taong dadalhin ka sa paglilingkod, hindi yung isasama ka sa pagtalikod. Okay? Ibibigay ng Lord yan, huwag ka mag-alala. Brokenness break every chains. Alam niyo po ba ang breakthrough, it start with the brokenness? Kaya nga sabi ng Panginoon doon in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Kung gusto mo maging matuwid yung buhay mo, kapit ka sa Lord. Okay? Kasi ang isang tao na kumakapit sa tama, magiging tama yung buhay. Alright? Baka hindi na challenge ang kailangan mo, which is baka commitment na. Then this is the right time to commit to the Lord. Number 3, wala tayo matapos. Undercover your sins so God can cover them. Kapag natutunan mo na ibigay sa Diyos lahat ng mga gusto mong isubo sa Kanya, i-uncover niya yung sins mo, siya mismo yung cover up sa'yo. Kasi hindi mo naman kayang patawarin sarili mo, only Jesus Christ. Amen? So, uncover your sins. Sabi nga doon, even though my heart is hurting, my hope is not shaken. Bakit daw? Because when God is all you have, then you have what you only need. Pag ang Diyos ang kasama mo, He is enough. Bakit daw po? Because you don't always have the power to control, but you always have the power to surrender. Yan lang yung pwede natin gawin. You have to always surrender. Amen? In Psalm 65 verse 3, ito yung isang pangako niya. When we're overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Kahit napakarami mo ng mali, kahit napakarami mo ng pinagdaanan, and at the end point, patatawarin ka pa rin ng Diyos. In all iniquity and all transgressions is not empowered sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? And trust, this is a Greek word called batak. Ang sabi doon, to cling to or to stretch out. Diba? Kaya ang faith natin is designed to with this. To cling, but sometimes to stretch. Ini-stretch yung faith natin. Bakit daw po? In order to hold onto God, you have to let go of whatever else you're previously clinging to. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from the Lord, because I am a sinful man." Okay, para maintindihan nyo, Bro Arnel, tayo ka. Epap, nakalikan. Simple illustration. Nasaan pa yung... Okay. Ito, kunwari. Ito ka. Ito yung trust. Ito ka. Ang sabi doon, to cling, di ba? To cling to and stretch out. Halimbawa, ito ka, nalulunod ka. At ang kailangan mo is to trust para ikaw ay maligtas. So, magkikling ka sa Kanya, parang ito, cling ka sa Kanya. Yan. Alright? Eto ako. Ito yung mga bagay ako, hawakan mo ito. Ito yung siguro hindi niya mabitawan kasi andito yung iPhone, andito yung mga listahan ng mga utang. May utang sa kanya. Ayan. Tapos, kasi nga, malulunod na siya, pero gusto pa rin niyang kumapit doon sa trust. Anong gagawin niya dapat? Bitawan. Para siya masave. Ganon mga kapatid. Salamat. Para ikaw makalaya, anong gagawin mo? Bitawan mo. Bitawan mo. Okay? Because in Proverbs 28:13, he who covers his sin will not prosper, but whoever confess and forsakes
them will have mercy. Amen. Sigurado yan. Kasi madaling makabalik ang totoong nagsisisi instead of guilt. Iba kasi yung guilt sa nagsisisi. Yung nagigilty ka lang, pero yung nagsisisi, may pagbabago. Alright? Because we are somehow, we are afflicted but never restricted. Because of what? Because of Jesus Christ. Minsan ka natali, pero sa pamagitan niya sa Kristo, ikaw ay nakalaya. Because the true freedom, and this is the evidence, na tayo ay may Kristo sa puso, ano daw po? When your value is not connected to what man see in you, or your value is not connected to what God said about you. Yung bang, ang totoong freedom mga kapatid, yung bang hindi mo na iniintindi dahil sa pagsunod mo sa Diyos yung sasabihin ng ibang tao. Kung hindi ka na nag-depend sa sasabihin ng iba, that is true freedom. Na kahit na ano ang pagsubok na nararanasan mo at naranasan mo pa, pero nakatugon ka lang sa Panginoon, sa sasabihin ng Diyos sa'yo, that is true freedom. Amen? Okay. Ang sabi pa nga doon, your value is connected to what God said about you. Alam niyo po kung bakit? Dapat ito yung pagtuunan natin ng pansin. Kaya dapat hindi na natin pagtuunan ng pansin yung mga past natin, yung mga nagawa natin before, or yung mga hindi natin nagawa, yung mga kasalanan natin before, nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po kung ano kasi ginagawa ng Panginoon? He will write your story. He will write your new story. Amen? Napakasarap, di ba? Babaguhin ng Diyos yung story ng buhay mo. Kaya nga, sabi, ang gagawin natin, ito, kahit na broken ka na, kahit napakasakit na, kahit na hirap ka na, kahit na sa akala mo, imposible na. And the good thing is, ang Diyos natin is the Lord of impossible. Amen. Amen? Yung mga lahat ng imposible, ilaan mo na sa Diyos ng imposible. Bakit? Gagawin niya itong imposible. Bakit daw po? But because you say so, I will let down the nets. Dahil sa sinabi mo, susunod ako. Kung gusto mo makalaya, sunod tayo sa Panginoon. Are you ready to declare this? Amen. Let's all stand. Can we request our worship team? Can you... Amen. As we declare this, mga kapatid, aritin niyo pong atin. Amen? Ang kilim po natin na atin. Amen? Ang sabi doon, declare, man said, I am flawed. God said, I am forgiven. Amen. Man said, I am rejected. God said, I am guilty. Man said, I am worthless. God said, I am worthy. Man said, I am a failure. But God said, I am a fighter. And the last thing, man said, I am broken. God said, I am beloved. Yan ang pangako ng Diyos. You are beloved. You are chosen. Amen. You are chosen. You are chosen. Let's worship our Lord. Let's go to worship. Yes, Jesus. Let's sing how great. Yes, oh Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Father. Yes,
may we request our pastors and leaders, please minister to our brethren. They're ready, they're prepared. Lord Jesus, thank you. Jesus, thank you. Lord. Come on, church. Continue to worship. Yes, Lord. Yes, oh God, yes, oh God. Pray for them, pray for them. Lord God, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Come on, church. Yes, oh God, yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. How great, Lord. The Holy Presence is here. The Holy Presence is here. Yes, oh
Jesus. Amen. Amen.